Good evening. Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Ay, ito na tayo. Ayon po sa kay Pulong Fires Back. Ha? Paulo Duterte defends BP Sara slams apa ungpins misinformed claims on confidential fund. Ha? Ito yung napakatagal ng issue kay Sara Lustay Duterte, ano, mga kababayan. Kaya po hanggang ngayon binabati ko siya dahil nga po sa pagkaka-archive ng kanyang impeachment complaint, no? Dahil nga sa pilit nilang pinagtatakpan ang mga kasalanang nagawa ni BP Sara, ayun, hanggang ngayon marami nang bumabati ko sa kanya. Pati na, pati na po ang mga business community dito sa ating bansa ay binabatikos na po yan pagkaka-archive ng kanyang impeachment. Ngayon, nabuhay ulit dahil nga may mga nagsusulong na imbestigahan ang kanyang confidential fund sa kanyang paggastos, ano? Dahil nga sa mga irregularity. Kung natatandaan niyo po, yung confidential fund ni Sara Lustay Duterte ay ang kanyang mga recipient po ay kakaiba yung mga pangalan at hindi po nakarehistro sa PSA, ano? Sa Philippine Statistic Authority na dating National Statistic Authority po 'yan. Kaya hanggang ngayon, binabati ko sila ng tao. Kaya lang nagsalita po ang kanyang kapatid na si Pulong Duterte, ha? Davao City Representative Paulo Pulong Duterte came to the defense of his sister, Vice President Sara Duterte, after businessman Apa Ungpin accused the Office of the Vice President (OVP) of misusing its confidential funds. Oh. In a statement on October 21, Duterte criticized Ongpin's remarks, saying, "Before you start barking, maybe try running a dirty first, uh, running a city first, so you'd actually understand what governance means. Sir, you talk as if confidential and intelligence funds are some kind of secret stas." He clarified that such funds are legally appropriated and audited under Joint Circular Number 2015-01 by the DBM, COA, DILG, DND, and GCG, emphasizing that all disbursement require documentation and COA post-audit. Hindi ito basta-basta lang ginagastos kung kanino lang trip. Contrary to your usual gossip-based conclusion, he added. Hindi po. Mali po ito. Kasi ang mga recipient mo kasi kakaiba ang pangalan. Andyan si Mary Grace Piatos na pinaka-popular sa lahat ng recipient. Nung binirify kung sino yung Mary Grace Piatos, wala namang nag-i-exist na ganung pangalan. Binirify sa PSA, ni walang birth certificate. Ha? Paano mo mapapatunayan na yan ay lehitimong mga nakatanggap ng confidential fund? Kaya yun ang ibinabato sa kanya, no? Nagastos lang po yan, yung confidential fund na yan ng 11 days.
11 days lang ha. Yan, ganyang kalaking milyong pera. Patuloy po tayo. Duterte also questioned why Ong Pin was singling out the OBP when other government agencies such as the Office of the President, the ILGF, PNP, and NBI received far larger confidential fund allocation. Yun nga eh, wala naman silang mga ganyang tao. Wala silang mga, biro mo, tatlo pare-parehong signature, magkakaibang tao. Nung binerify, hindi existing yung tao. Pero magkakapareho ang pirma. Yung, yung nag-sign doon sa Mary Grace Piatos, siya rin ang nag-sign doon sa mga iba pang pangalan na kakaiba. Iisa ang ballpen na ginamit. Ha? Yun ang malaking question dyan. Pero magkakaiba ng pecha. Oh? Pero pare-pareho ng signature. Yan ang nasilip sa kanya. Ito nga may mga confidential fund na to. Wala namang ganun eh. Lihitimo ang paggamit. Kay Sara Duterte hindi. Ha? Magkakapare-pareho ng pirma, magkakaibang pangalan, magkakaibang petsa. Diba? Duterte also questioned Ong Pin was singling out of the OBP when other government agencies such as the Office of the President, the LGFP, lahat po ito may mga confidential fund pero wala ka makikitang uh, recipient na tumanggap na kakaiba yung pangalan. Sige nga, maghanap ko nga ng recipient ng Office of the President ng confidential fund, tumanggap sila, nakakaiba yung pangalan, wala ka namang mahanap eh. Kaya hindi po sila pasama sa investigation. Tanging si Sara Lustay Duterte lang ang kakaiba talaga. He conducted by challenging Ong Pin to experience public service firsthand, try holding public office, try managing crisis, try leading people, when maybe you'll earn the right to lecture other about accountability. Wow. You think only the OBP gets confidential fund? Hindi naman lang yan OBP ang may confidential fund eh. Ha? Ikaw Pulong Duterte. Ang kasalanan ng kapatid mong pinagtatanggol mo, yun mga recipient nila, kakaiba yung pangalan, hindi existing sa, walang nag-i-exist na ganung pangalan. Gawa-gawang pangalan lang nyo, ginagawa-gawang pangalan lang. Oh, nasubukan mo na bang, nasubukan mo na bang i-check sa PSA kung may birth record itong si Mary Grace Piatos? Oh, mayroon pa nga doon eh, Oishi, ang apelyido. Lahat yan binirify sa PSA, hindi nag-i-exist yan mga taong yan. Walang birth certificate. Kaya yun ang kini-question na ayaw sagutin ng kapatid mo. Nalaman mo, naintindihan mo ba, Pulong? Huwag niyong sabihin porque kayo may mga positions sa gobyerno, magagawa niyo na ang gusto niyong gawin. Pinagbabawal po sa batas yan ng mga ginagawa niyo. Ikaw, Pulong, tatanungin kita. Ha? Yung panghaharas mo noon sa Bugaw, tama ba yun? Gawain ba ng tamang congressman yun? Kung matinukang tao, gagawin mo ba yun? Ha? Yung inaambahan mo pa siya nasasaksakin mo? May video yun na. Oh, dahil lang sa babae, tapos inuntog-untog mo pa siya sinuwag-suwag mo pa siya ng ulo mo.
Tama ba yung ginawa mo? O sige, sabihin mo sa akin. Kung makapagsalita kayo, akala nyo napakagagaling yung tao. Ikaw, Pulong Duterte, tama ba yung pinagagawa mo? Ha? Ikaw nga yung pinakamalaking budget nung panahon ng tatay mo eh. Hindi mo pa nga nasasagot yung 51 billion na yan eh. Oh, darating din tayo diyan, maiimbestigahan ka rin yan tungkol diyan sa 51 billion na yan. Kaya huwag kayong magmalinis. Kasi nung panahon ng tatay mo, kayo ang namayagpag. Ginamit nyo yung justice system upang kasuhan yung mga taong kalaban nyo sa gobyerno. Kaya tignan nyo, kayo ang binabalikan ngayon. Dahil sa kagagawan nyo rin yan eh. Oh, okay, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Marami pong salamat sa inyo at mabuhay po kayo.